Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church sa Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. Tuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang mabiyayang pakikitungo sa atin, sa kanyang kabutihan, pagmamahal, proteksyon, pag-iingat. Tunay ang ating Panginoon ay patuloy na matapat sa bawat isa ho sa atin. At kagaya nga sabi ng salita ng Diyos, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Great is His faithfulness. Kaya marapat lamang po, anuman ang ating sitwasyon, anuman yung ating kalagayan, ngayon sandaling ito, ay marapat pa rin na purihin, pasalamatan, at sambahin ang ating Panginoon. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ilang mga paalala ho muna. It's already February. It's just ganung kabilis na lumilipas ang panahon. Meron na lamang natitirang 11 months sa taong 2021. Parang kailan lang kakapasok ng bagong taon. And as we all know, ang February ay tinaguri ang Love Month. Feb-ibig nga. Feb-ibig daw. At tayo ho ay patuloy na nagdidiwang sa pagmamahal ng Panginoon at dahil din ang katotohanan ng pagmamahal ng ating mga kapatiran. Sa ngayon din ang regalo ng Diyos ng pagmamahal within the family and between spouses. So pinupuhay natin ang Diyos, pinapasalamatan at siya ang maging sentro ng mga pagdiriwang na ito. And as we have always done dito ho sa ating church for the past few years, that is ang February ay ating Love Month at dito natin ginaganap ang ating hong Family Sunday. Isa sa pinaka dapat pagkakitaan ng pagmamahal ay walang iba kundi sa loob ng pamilya. And ating hong schedule ang ating Family Sunday, February 21. February 21, Lord willing, will be our Family Sunday. Now, I know, hindi ho natin magagawa yung usual natin ginagawa. Usually, ang bawat pamilya ay nandito sa church at magkakaroon tayo ng family pictures and ating piniprint ho yan. We'll give free family pictures, printed family pictures sa bawat pamilya ho dito sa church. That will not be done this year. Wait for further announcements kung ano yung mga pwede natin gawin. Isa ho sa mga idea ay ito, pwede ho kayo mag-picture for family sa inyong mga bahay and then send it to me and then ipiprint ho natin at siguro may bigyan lang natin ng special background para ho maging medyo nakakaiba siya para ho namumukod tangi para sa ating Family Sunday 2021. So Lord willing, February 21, 2021 will be our Family Sunday. So, pag-pray ho natin and ang pangangaral ay patungkol ho sa pamilya or some aspects about the family according to the Word of God. So, pag-pray po natin yan, kailangan po nating lahat ang bagay po na yan at nawa ay patuloy ho tayong pagpalain ng Diyos sa mga gawain po na katulad nito. And also, mamaya ho, paalala, pagkatapos ng ating time in the Word, nakakasana yung ating official prayer room through Facebook room, 7:10 p.m. ay automatic mag-o-open po yung ating prayer room. So, yun hong link na ating pinost sa ating hong mga group chats and also sa ating Facebook group. Yun ho ang ating gagamitin para sa ating hong prayer room para makasali ho lahat. Po. So, nawa, wala na ho maging technical difficulties this time around. Okay, so yun lamang ho ang ilan sa ating mga paalala. Again, February 21, ating Family Sunday. Pero before that, on Sunday, ay pag-pray natin yung ating gawain, pag-pray natin ang mga pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, pag-pray ho natin ang mga mananampalataya na able and allowed ay faithfully makarating sa gawain ng Panginoon na mag-strive ang mga Kristiyano to be present and for us to be reminded also na yung kahalagahan ng fellowship sa mga Kristiyano. God designed us, the Christian life, to be in fellowship. At nawa ay yun ho ang ating mithiin at yun ho ang ating ipag-pray at gamitin ng Diyos itong mga na-develop na bakuna, vaccines para ho sa bagay ho na ito. So, ipanalangin natin ang lahat ng huyan na maging ating mga kapatiran, hindi lamang ho may mga karamdaman, kundi iba't ibang mga problemang pinagdadaanan ay sabi ng salita ng Diyos, casting all your cares upon Him for He careth for you.
isang comfort na meron tayo ay po nating ilapit ito at po nating ilagak sa Diyos ang lahat ng mga kabigatan at kabagabagan sa ating buhay. So bago ho tayo tumalon sa ating pag-aaral ngayong gabi, hingin natin ang tulong ng Panginoon at tayo ho ay mananalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o anong pribilehiyo, anong saya, anong sarap, at oo, anong hiwaga, kagalakan, na maaari ka naming tawaging Ama, maaari kaming lumapit sa trono ng iyong biyaya. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, o hindi rin dahil sa aming mga performances, kundi Panginoon sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na namatay, nilibing, muling nabuhay, at ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. Sa pamamagitan niya kami lumalapit sa iyo. Panginoon, aming pinupuri ka at pinasasalamatan sa mga biyaya mo. Una sa lahat, sa biyaya mo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po sa patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay, pagtuturo, pagtatama. Salamat po sa patuloy mong paghubog sa amin sa wangis ni Kristo. At salamat po sa katotohanan na sa aming mga mananampalataya na sa kalagitnaan ng mga problema ay meron kaming pagkukunan ng kagalakan. Paalala mo sa amin ang mga katotohanan ito, na mga problema at pagsubok ay hindi aksidente, kung hindi lahat ng ito ay nasa ilalim ng iyong soberanong kamay at nasa kapahintulutan mo, at nahandoon ang iyong salita, O Diyos, na hindi mo pahihintulutan na kami ay subukin ng higit sa aming kakayahan, at ikaw rin ang gumagawa ng kaparaanan ng pagtakas. O Panginoon, purihin ka. Tunay walang ibang Diyos na kagaya mo, hindi lamang lumikha, kundi nandoon ang pagmamahal at kabutihan na sumasagana, lalo na sa iyong mga pinili, sa iyong mga mananampalataya. Panginoon, ikaw pong patuloy na kumilos sa aming iglesia. Patuloy mo pong tulungan ang mga Kristiyano sa iglesyang ito na magtagumpay sa pamumuhay ng pananampalataya. Patuloy mo po kaming tulungan na magsumipag at magtumulin sa takbuhing Kristiyano. Tulungan mo kami na patuloy na tumingin sa aming Panginoong Hesukristo sa gitna ng mga kahirapan, oo, maging katitisuran, sa gitna, Panginoon, ng maraming mga pagsubok. Tulungan mo kami na kunin ang lakas sa katotohanan na may nagmahal sa amin at namatay para sa amin at nagligtas sa amin. Ama, ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na kumilos upang dumating na muli ang panahon na ang iyong mga anak ay malaya at walang takot na magkatipon-tipon, sambahin ka at purihin ka. Panginoon, tulungan mo kami sa gitna rin ng pandemyang ito, sa gitna ng aming kakaibang kalagayan. Tulungan mo kami na huwag humanap ng palusot, kundi humanap ng kaparaanan para patuloy na maganap ang iyong kalooban. O Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na mag-ingat sa amin. Ilayo mo kami sa tukso. Bigyan mo kami ng labis na pagkamuhi sa kasalanan. Una sa lahat ay sa kasalanan nakatahan sa amin. O Panginoon, ikaw po ang gumabay sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Bigyan mo po ako ng karunungan, maging ang bawat isang makikinig. Patuloy ka nawang maluwalhati. At lahat ng papuri ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, na merong Panginoon na tumidinig sa amin. Na merong tunay na Diyos na buhay, na nagkumakalinga at may hawak sa amin. Salamat po. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Well, simulan ho natin ang ating pag-aaral ngayong gabi by reading a passage na pundasyon ng atin hong mga serye na ito ng pag-aaral coming from 2 Corinthians chapter 13. And this may be a familiar verse already. Sa dalas ho nating binibigyang pansin ito. 2 Corinthians chapter 13 verse number 5. And here is a direct imperative. Ibig sabihin ay direktang utos ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So we are focusing dun sa imperative na examine and prove. Sino ang i-examine? Sino ang ipoprove? Yung ating mga sarili. Well, ano ang i-examine? Ano ang ipoprove? If we are in the faith. Kung tunay nga tayong nasa pananampalataya, kung tunay nga tayong Kristiyano, kung tunay nga tayong anak ng Diyos. And that is the series na meron ho tayo sa atin hong pag-aaral ng salita ng Panginoon dito sa ating time in the Word. Now, gusto ko lang hong balikan ang katotohanan na paano natin gagawin ang pag-examina na ito? Paano natin gagawin ang pag-iimbestiga na ito? Paano natin gagawin ang pagpuprove or pagtetesting na ito kung tayo nga ay nasa pananampalataya? Anong gagamitin natin na pang-testing? Ano ang ating gagamitin na basihan? Well, I submit na ang ating gagamiting basihan ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Buksan natin sandali sa 1 John for us just to be reminded ng napakagandang katotohanan na ito. Hindi natin kailangang umimbento ng mga idea ng tao na basihan o pag-examine kung hindi nasa salita ng Diyos mismo. Ang sabi ho ni Apostol Juan sa 1 John chapter 5 verse 13 and verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe or keep on believing on the name of the Son of God. So narito ang malinaw na purpose. Isa sa mga purpose ni John, isa sa mga primary purpose ni John ng pagsulat niya, ng maiksing sulat na ito ng 1 John, is to give believers assurance that they may know, that they may be assured of, matiyak nila na sila nga ay kabilang sa mga tunay na ligtas. And if we will read the book of 1 John from first to the last chapter, punong-puno ito ng mga pagde-describe ni Apostol Juan ng ito'y Kristiyano, pag ganito, hindi Kristiyano. At ito ang gagamitin ng mananampalataya o nagpo-profess na mananampalataya para imbestigahan, para subukin ang kanyang sarili. The book of 1 John primarily and by extension, it is the Word of God. Ang punto na gusto ko ulit idiin ay ito, ating standard para siyasatin at subukin ang ating profession of faith ay walang iba kung hindi what is written. Ano ba ang nasusulat sa salita ng Diyos? Hindi what you wrote. What do I mean? Meron hong mga mangangaral na pag may lumapit sa kanila na isang nagpapakilalang Kristiyano at nagtatanong, ligtas ba talaga ako? Parang may problema ako, ba't ganito ang buhay ko kung talagang ligtas ako? At sasabihin, tingnan mo nga sa Biblia mo, sinulat mo ba yung petsa kung kailan mo tinanggap si Jesus? And when they say, kailan mo tinanggap si Jesus, kailan ka sumunod doon sa panalangin at pinasulat sa iyo yung petsa? Tingnan mo na, yung petsa na yan, naandyan pa rin. Ikaw ay tunay na Kristiyano pa rin. At binabase nila yung katiyakan ng kaligtasan sa sinulat nila, hindi sa nakasulat. So, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay ito, siyasatin natin, subukin natin ang ating mga sarili. One, upang ang Kristiyano ay tumatag, masigurado at lalong lumago sa katiyakan ng kanyang kaligtasan. And two, para yung mga tao na nag-aakalang sila'y Kristiyano na, talagang masubok at makita kung ano ang kanilang spiritual na
kalagayan. And 3, para ang hindi Kristiyano sang-ayon sa salita ng Diyos ay tawagin sa pagsisisi at tunay na pananampalataya kay Kristo upang sila ay tunay na maging mga anak ng Diyos. Yun ang layunin ng atin hong pag-aaral dito sa ating time in the Word. And we are going through many passages at meron na tayong 9 marks of a true Christian. 9 na marka ng isang tunay na Kristiyano, and yung pang-9 ay naging series within the series. So tingnan nating mabilis. Number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Merong tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo. Number 2, there must be a change in the heart. That means meron na siyang pagmamahal sa Diyos. There must be a love for God. Merong pagmamahal sa Panginoon. We love Him because He first loved us. And then yung kasunod nito, number 3, there must be love for the brethren. Dapat ay may pagmamahal sa kapatiran. Kung walang pagmamahal sa kapatiran, it translates walang totoong pagmamahal sa Diyos. At kung walang totoong pagmamahal sa Diyos ang ayon sa Biblia, hindi tunay na anak ng Diyos. Number 4, there will be a change in the believer's life. Magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay or sanctification. Siya'y patuloy na babanalin. Siya'y patuloy na huhubugin sa wangis ni Kristo. At again, take note of those words, babanalin, huhubugin. Those are in the present tense kasi ang sanctification ay proseso. Patuloy siyang hinuhubog. Patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon. It means na hindi pa tayo perpekto, pero doon tayo dadalhin ng Panginoon, and it will happen pag tayo ay nasa piling niya na. Number next, there will be a change in the believer's walk. So this is the practical side noong sanctification. Makikita ito sa paraan ng pamumuhay. Hindi lamang ito sa kinakaanibang relihiyon, hindi lamang ito sa sinasabi ng bibig, kung hindi ito ay sa paraan ng pamumuhay. At kung atin hong bibigyang pansin ang maraming mga talata sa Biblia, ito ang dinidiinan ng mga apostol. Let's just go to 2 different passages to see this point. Nasa 1 John na tayo. Buksan natin sa 1 John chapter 1. 1 John chapter 1, and this is again to stress the point, yung goal ni John, kaya niya sinulat itong 1 John. Ang sabi niya sa 1 John chapter 1, as a verse number 5, this then is the message which we have heard of Him and declared unto you, that God is light and in Him is no darkness at all. So dito ginagamit ni John yung light and darkness as analogous to moral purity and moral evil. And pagdating sa Diyos, He is light, absolutely holy, righteous, and then no darkness at all. Wala man lang kahit anong kasamaan or moral evil pagdating sa Panginoon. And then, ang sabi niya sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him, and dito yung fellowship, hindi lang yung may kape at may pandesal, kung hindi may relasyon sa Panginoon. That is the point. If we say we have fellowship with Him, and what? If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So sana makita nyo rito, hindi lang basta yung nagsasabing Kristiyano, hindi lang basta yung nagsabing tinanggap ko si Jesus o sumunod sa isang panalangin. Ang titignan na ito, how is your walk? Again, kailangan nating bigyang diin. Hindi natin sinasabi na ang paglakad o ang paraan ng pamumuhay ang nagliligtas, pero ang paraan ng pamumuhay ay ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano. So, again, ang utos sa atin ay examine and prove. So, let me ask a question. How is our walk? Kamusta ang ating lakad? Ito ba ay lakad na patungo sa liwanag o lakad na nagpapatuloy sa kadiliman at padilim ng padilim pa? Well, ikaw ang nakakaalam niyaan. Suriin
at imbestigahan at i-prove, subukin kung tunay nga ang ating sinasabi na tayo ay isang mananampalataya. And the other passage is Romans chapter 8, which is dito tayo babalik mamaya. So Romans chapter 8, verse 1. Verse 1, a very familiar verse na ang sabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So take note, ang katotohanan na wala ng hatol ay hindi dahil sa paraan ng ating paglakad, kung hindi dahil sa katotohanan na tayo ay na kay Kristo Jesus. Sapagkat kay Kristo Jesus, nabayaran ng ating mga kasalanan at nabihisan tayo ng perpektong katuwiran. So that is the basis of our salvation. But now we are looking at the indication. Ano yung nag-i-indicate? Ano yung nagpapakita? Pruweba. Well, ang sabi ni Pablo ito, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Who? Well, sino yung who? Those who are in Christ Jesus. At paano nilarawan ni Pablo? Who walk. Can take note of that. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, yung lakad, yung pamumuhay, yung direksyon na kanyang tinatahak. Siya ba ay nasa direksyon ng pabanal o siya ba ay nasa direksyon na nagpapatuloy sa pagiging alipin sa kasalanan? At yaan ay dapat subukin. Yan ay dapat siyasatin kung nagpapakita o nagpapakita ng kanyang totoong spiritual na kalagayan. So with that, nahandoon yung lakad. There will be a change in the believer's walk. Number 6, there will be a change in the believer's relationship with the Word. May bago na siyang relasyon sa salita ng Diyos, hindi na siya rebelde. Ngayon ay nagsusumikap na siya na magpailalim sa mga katotohanan at kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Number 7, there will be a change in the believer's relationship with the world. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Number 8, there will be fellowship with other believers. Actually, ito ay overflow dun sa number 4 na meron tayong pagmamahal sa kapatiran. At kung meron tayong pagmamahal sa kapatiran, there will be fellowship, and it is primarily manifested in the local church but not limited to the local church. Ano ho? At pag makikita natin sa mga sulat sa Biblia, we looked at the biblical evidences ng mga Kristiyano, they bind together, they come together. Sila'y nagpe-fellowship, nagsasama-sama to break bread in the apostles' doctrine, in word, in prayer. At yan ho ay pinakita ng salita ng Panginoon. Fellowship with other believers. And then, lastly, pinag-aaralan natin, we're going through this slowly and it has become a series within a series. There will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. Merong tumitinding manifestasyon o tumitinding nakikita na gawa ng banal na Espiritu sa buhay niya. And dalawa yung direksyon na ating tinignan. Una, yung gawa ng banal na Espiritu in producing godly attitudes. Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Ito ang ipoproduce ng banal na Espiritu na nakatahan at patuloy na pinoproduce ng banal na Espiritu na tunay na nakatahan sa isang totoong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. By the way, a little bit of a segue, this negates, this refutes yung sinasabi ng ilan na, by faith lang, ligtas ka na, edi pwede ka nang, no. Hindi, kailanman di sinasabi ng Bible na pagligtas ka na, di pwede ka nang magkasala, pwede mo nang gawin to, no. Dahil ang banal na Espiritu nakatahan sa isang totoong sumampalataya will produce godly attitudes that will lead to godly living. Ito ay magtutungo o magdadala sa kabanalan at patuloy na pagbanal ng kanyang buhay. And then, number 2, yung isa pang gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya is mortification of sins. Pagpatay sa mga nakatahang kasalanan. And diniinan natin ang punto na sa dalawang bagay na ito, in the work of the Spirit, godly attitudes, we need to exert effort
to develop. Sabi nga ho ni Peter sa 2 Peter, and add to your faith this. We must add, we must exert effort. And then dito naman, we must exert effort to kill sin. Or sa tanyag na lingwahe sa King James Version ay mortify. Or the mortification of sin, meaning pagpatay sa kasalanan. Ang sabi ni Pablo, Romans chapter 8, verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yung pinangungunahan ng banal na Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Galatians chapter 5, anong itsura nun? There will be the fruit of the Spirit. Godly attitudes. And then, sa Romans chapter 8, verse 13, ano ang itsura nito? Ang sabi ni Pablo, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, dun tinungtong ni Pablo, at pagkatapos siyang sabihin yun, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So one of the primary manifestation of the leading of the Holy Spirit ay hindi lang ito pakiramdam na, feel ko si Lord. Hindi lang ito yung para kang lumulutang sa ere at kung ano-anong tunog ang ginagawa, tumatawang walang control, umiiyak ng walang control, and I've even seen some videos umaalulong ng walang control, tumutumba ng walang, nanginginig ng walang, gumugulong. Yun daw yung feeling ng Holy Spirit? No, that's not even biblical. And here is a clear biblical statement. Ano ang paglilid ng banal na Espiritu? Mortification of sins. Pagpatay sa mga kasalanan na nakatahan pa sa atin. And we are looking at a practical level, a practical side. Paano natin gagawin ito? So dito nga yung sinasabi ko kanina, naging mini-series within a series. How do we mortify sin? And I hope itong mga nakaraan nating pag-aaral ay naging tulong sa atin, as it is a reminder to me also, a help also to me, na patuloy tayo nakikipaglaban. And by the way, walang Kristiyanong walang pinaglalabanan. Walang Kristiyanong graduate na. Walang Kristiyanong naka-reach ng perfection in this life. While we are in this life, patuloy tayo na lumalaban sa nakatahang kasalanan sa atin. So let us quickly review ang mga napag-aralan natin. Number 1, we kill sin by first admitting and identifying. Aminin natin na may nakatahan at identify natin yung mga nakatahang kasalanan sa atin. At isa sa mga pwedeng gawin natin ay hingin natin sa Diyos na search me, O God, and know my heart. See if there be any wicked way in me. Yes, sabi ng psalmist. Tanungin natin ang mga tao na sa paligid natin. Baka may nakikita sila. Or let's go to the Word of God, and as we look at the Word of God, let it serve as a mirror para ipakita na meron bang mga kasalanan sa ating buhay. Number 2, we kill sin by the power of God. Diniinan natin kanina, sabi ho ni Pablo, verse 13, for if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Not through 7 secrets, not to 10 steps. No. Again, yung mga bagay na yon, they have their purposes, they have their place. We exert effort, but kailangan nating tandaan, hindi ito gawa ng laman. By the way, pag sinubukan mong patayin ang kasalanan sa pamamagitan ng lakas ng laman, it will produce pride. Nagawa ko. No, we will give the glory to God na nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan para labanan ang kasalanan. We fight sin with the power of the Holy Spirit. All over the Bible, we are commanded to be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. And ang context noon is may kinalaman sanctification. He learned contentment, and that is part of sanctification, and that is through Christ which strengthened him. Number 3, we kill sin through the application of the gospel of Christ to our lives. Ina-apply natin ang ebanghelyo sa araw-araw ng ating pamumuhay. Hindi lamang sa starting line ang ebanghelyo, hindi lamang para maligtas, kundi sa pamumuhay ng pagiging ligtas. Ito ay basihan
Sabi nga ho ni Apostol Pablo sa Romans 6 verse 11, likewise reckon yourselves, ituring natin ang ating mga sarili na ano daw? Dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Ituring natin yung ating mga sarili na patay sa kasalanan at buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, we must remember, we must look at Christ, look to Christ at yung ginawa niya na pagbabayad doon sa krus, yung ginawa niya na paggapi sa kasalanan doon sa krus, at yung kanyang muling pagkabuhay, at ito ang pundasyon ng ating pakikipaglaban sa kasalanan. Ang sabi nga ho ni Pablo sa mga taga-Philippi sa Philippians 1:27, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. So saan niya hinahamon, paano niya hinahamon ang mga Kristiyano sa Philippi? Isa sa mga hamon na ito, yung buhay niyo dapat lapat or karapat-dapat sa Ebanghelyo. So we see there na ang atin hong buhay ng pakikipaglaban sa kasalanan, we apply the gospel. We look to the gospel. We look to the truth na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, and hindi tayo matatapos sa pagtingin doon. Sabi ng author ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Number 4, we kill sin by the Word of God. Psalm 119 verse 11, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. At ito yung ating pinag-aralan last Wednesday, ang salita ng Panginoon, ang pangunahing offensive weapon natin. Matthew chapter 4, nung dumating ang Satanas upang tuksuhin ang ating Panginoong Kristo, ay nandoon ang pagkukot ng ating Panginoong Jesus ng salita ng Diyos, ng scriptures, to battle those temptations, para labanan yung mga tukso na yun. By the way, segue, kasi si Satanas nagkukot ng verse. Hindi lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos ay makadiyos. Even Satan uses verses, wrongfully handling the Word of God. Okay? Segue lang ho yun. Just a reminder. So, naroon ang ating Panginoong Jesus, nandun ang tukso ni Satanas, and he countered that with scriptures, with the truths of God, na mamamagitan ng mga katotohanan ng Panginoon. At nandoon na tayo ho ay patuloy dapat na magkaroon ng tuloy-tuloy na exposure sa salita ng Diyos, tuloy-tuloy na pagtanggap ng salita ng Panginoon. We must be reading the Word of God, we must be studying the Word of God, we must be memorizing the Word of God. At isa ho sa mga kailangan natin ay we must be meditating God's Word. Tama ang sinabi ng isang dating mangangaral of hundreds of years ago, the bridge between knowing and doing is meditating. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. At ano magiging resulta? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. So, hindi natin ito pwedeng laktawan. Hindi natin pwedeng sabihin na basta alam ko lang, pero hindi tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos at inaasahan natin bigla na lang tayo magiging banal sa ating pamumuhay. No? This is a God-given means para tayo ay ma-apply natin ang mga katotohanan ito to meditate upon the Word of God. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And aking gustong sabihin, na kaya niya nare-resist yung kasalanan sa verse 1 because he meditates in the Word of God day and night. So, kailangan natin ng pagbubulay-bulay. And then last time, if you have not watched it, nagbigay tayo ng ilang mga practical na paraan ng pagme-meditate ng salita ng Diyos. So, ngayon ho, tingnan natin ang mga susunod nating kaparaanan para mga practical steps para labanan, patayin ang kasalanan. Number 5, we kill sin by intentionally and continually resisting it.
We kill sin by intentionally and continually resisting it. Papatayin natin ang kasalanan sa pamamagitan ng sinasadya at tuloy-tuloy na paglaban o pagtanggi dito. A few years ago, 2 years ago, actually, almost 2 years ago, ay naraman kong mataas yung cholesterol ko. Or actually, no, not cholesterol. Nalaman kong mataas yung blood sugar ko. Nasa borderline na siya. So, I intentionally binawasan yung rice. Intentionally binawasan yung sweets. I intentionally nag-exercise. Why? Dahil borderline na yung sugar. Nandoon, sinadya. At ganun din sa atin, bilang mga mananampalataya, kailangan natin sadyain na labanan ang kasalanan. Tanggihan ang tukso. Tanggihan ang kasalanan na ito. Ang sabi ni James sa James chapter 4 verse 7, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." So, hindi ho dapat gawing palusot ng mga Kristiyano. Minsan, maging tayo ay nasasabi natin, well, anong magagawa ko? Tao lang. Well, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka tao lang, tayo ay anak ng Diyos, and we have the duty to resist the devil, and he will flee from us. 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi ni Pedro sa mga Kristiyanong ito, "Whom, pertaining to the devil as a roaring lion, resist steadfast in the faith." So, kailangan daw i-resist. At yung resist dito is in the present tense. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na tanggihan. Tuloy-tuloy na iwasan. Tuloy-tuloy na labanan ang kaaway. Labanan ang tukso. Anong punto? There must be an intentional and continual resistance. Dapat ay merong sinasadya at tuloy-tuloy na pagtanggi. So, kailangan ho ito. Maya-maya ho, ay magbibigay tayo ng ilang maaaring mga practical na mga kaparaanan. Well, number 1, tingnan natin. Well, hindi maya-maya. Ngayon pa lang, bibigyan natin ng mga practical na kaparaanan sa paglaban sa pag-resist sa kasalanan. Letter A, cultivate enmity with sin. By the way, hindi ko to original. Marami dito, or actually lahat ng ito ay galing sa isang article ni John Piper and just selected some. Letter A, cultivate enmity with sin. Ano isabihin nito? Magpalaki, magpalago, magpatindi ng pagkamuhi sa kasalanan. Again, napakadelikado kapag ang kasalanan ay matamis sa ating paningin. Napakadelikado kapag ang kasalanan ay masaya, maganda sa ating mga pananaw at damdamin. Naalala ko ho yung isang kanta, "How can something so wrong feel so right all along?" At napakahirap kapag yung alam nating isang kasalanan, as the song said, feels so right. Well, it ought not to feel so right. At we must cultivate. Kailangan nating pagyamanin, palalimin ang pagkamuhi sa kasalanan. Let us be reminded sa sinabi ng salita ng Diyos sa James chapter 1. Ang sabi niya sa verse 14, "But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death." Nakamamatay ho ang kasalanan. May God always remind us. Nawa, lagi itong ilagay ng Diyos sa ating kaisipan tuwing nandyan ng tukso, tuwing ramdam na natin ng hatak, tuwing nandyan ng atake ng kaaway. May God remind us, may we remind ourselves na ang kasalanan ay nakamamatay. Hindi cute ang kasalanan. Hindi in ang kasalanan. Hindi masaya ang kasalanan. Hindi maganda, hindi masarap ang kasalanan.
Well, maaaring sa simula, masarap ito. Pero ang dulo nito ay kamatayan. Hindi walang nasasaktan. For some reason, bumabalik ang aking isip sa ilang mga kanta. Merong akong kantang narinig dati, hindi ko na maalala kung sino kumanta. It's not right, but it's okay. It does not harm me anyway. Hindi kasi masakit di okay lang. No. Walang kasalanan na hindi nakakasakit. There will always be an effect. It will kill. It will kill you. It will kill your wife, your husband. It will kill your children. Pumapatay ho ang kasalanan. Alalahanin natin ito. Naalala ko ho, dito sa aming family business, hindi nakakaalam, purinarya ang aming family business. Minsan ay meron kaming naserbisyohan na kalunos-lunos ang pangyayari. Mag-ina. Isang ko din nagkakamtada, isang 47 years old, isang 13 years old. Sabay namatay. Natuklaw ng ahas sa loob ng kanilang bahay. Patay. Ang kapatid, ang kasalanan ay nakamamatay. Alalahanin natin ito. So number 1, cultivate an enmity against sin. Mag-develop ng pagkamuhi sa kasalanan. Hingin natin sa Diyos. Letter B, refuse to be bullied by its deceits and manipulations. Ating labanan. Pag nandun na yung tulak ng kasalanan, pag nandun yung hatak ng pita ng laman, kapag nahandyan na yung tukso ng kaaway, i-resist natin. Kapag ito ay bumubulong ng mga tila baga matatamis na pangako, pero ang dulo ay kamatayan, i-resist natin. Ang sabi ng Romans 6 verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey the lust thereof. Huwag natin hayaan. Do not let it. Huwag natin hayaan na ito ay maghari. Huwag natin hayaan na ito ay manguna sa ating mga buhay. Sabi again ng James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. Resist. Kailangan ay talagang nandoon yung ating pakikipaglaban. Nandun yung ating pagtanggi. And it must lead to practical steps. And this is letter C. Choke the life out of it. The word na choke, hindi coke, choke. Ibig sabihin, sakalin. Sakalin upang hindi makahinga. Sakalin upang ito ay mamatay. Sakalin ang kasalanan, huwag hayaan itong makahinga. Sabi ng Romans chapter 13, buksan ho natin, Romans chapter 13 verse 14. Romans 13 verse 14. At ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So here actually are two means. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. So, meron kang inaalis mo yung provision, inaalis mo yung pagkain ng kasalanan na nakatahan sa laman, at meron kang nilalagay. You are putting on Christ. You are putting on Christ's likeness. Yun yung ating pagmomortify sa kasalanan. Pero gusto ko idiin ho dito ay sinabi sa pangalawang parte, make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Huwag tayong magbigay ng supply. Huwag tayong magbigay, kumbaga sa halaman, huwag nating diligan. Kumbaga sa hayop, huwag nating bigyan ng pagkain. Kumbaga sa tao, ito'y dapat sakalin at hindi na hayaang makahinga. Sa iba, maaaring ang ibig sabihin nito ay kailangan tayong lumayo o magbigay ng distansya sa mga hindi Kristiyanong kaibigan na madalas naghahatak sa atin, nagdadala sa atin sa hindi magandang gawain. Or maaaring yung iba ay kailangan dumaan sa ibang daanan
para makarating sa trabaho. Kung dun sa iyong usual na dinadaanan ay meron kang nakikita na o merong hatak sa kasalanan sa iyo doon, well, kailangan mong dumaan sa ibang lugar just to avoid sin or stimulants of sin. Or maaaring sa ilan ay meron kang kailangang i-uninstall na app sa iyong cellphone. Or baka kailangan mo maglagay ng mga apps na magsisecure ng iyong cellphone upang hindi ka makapunta sa mga websites na magdudulot sa iyo ng kasalanan, lalo na ng pornografiya. Or it may not be as the evil of pornography. It may be an addiction to a particular game. Addiction sa isang laro na talagang lumalamon na, nagkokontrol na ng iyong buhay. Kailangan mo nang i-uninstall. Or maaaring pagtigil sa panonood ng mga pelikula o pakikinig ng mga musika na tatanim ng mga hindi makadiyos na kaisipan at gawain. Again, this may be different for every Christian. The question is, ano yung nag-i-stimulate? Ano yung nag-i-stimulate? Kung meron kang lugar na pinupuntahan, kung meron kang taong sinasamahan, kung meron kang bagay na ginagawa at alam mo at madalas na doon sumusumpot ang tukso at doon ka madalas nahuhulog sa kasalanan, resist. Resist. Choke. Huwag nating pakainin. I remember hearing ang patotoo ni Paul Washer. Sabi ni Paul Washer, meron daw siyang TV sa bahay, pero wala siyang cable. Wala siyang Netflix. Hindi daw dahil mas banal siya kaysa sa atin. Kundi sabi niya, kasi natatakot ako na pwede akong i-hook nito. Pwede akong i-grab nito. Natatakot ako na baka mamaya pag merong cable yan, kapag merong ganyan yan, ay magapos ako, maalipin ako. So, hindi niya dinidiligan, hindi niya pinahihintulutan. Again, hindi niya sinasabing yung may mga cable or Netflix or internet ay sa diablo. No. I've heard a preacher who called TV devil vision, not television. Again, it is a common blessing na maaring maging daluyan ng tukso o maaari ding kagamitan para sa kabanalan. Pero, kung ito ay nagiging daluyan ng tukso, baka nga ang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano ay tanggalin ang cable. Baka. So, again, iba-iba tayo ng pinaglalaban ng kasalanan. And we must admit and identify not just the sin, identify also yung mga nagpapaalab nito. Kumbaga, pinakagasolina, nagpapaandar. At kailangan natin itong layuan, kailangan natin itong tanggalin, kailangan natin itong sakalin. Do you remember the words of the Lord Jesus Christ? If your left eye offend thee, pluck it out. Mas mainam pang pumasok sa langit na meron kang iisang mata kaysa kumpleto ang dalawang mata at pupunta ka sa impyerno. Now, Jesus Christ doesn't mean na i-mutilate natin yung ating katawan, pero there must be that severe dealing with sin. At maaari yung nagkukos nito. We must choke the life out of sin. Hindi, naalala ko ho, nauso ito sa maraming mga I'm not saying na kasalanan. Naalala ko noon, dumadalo ko sa youth camp at sa dulong araw ng youth camp na yon, merong bonfire. At sa bonfire na yon, ang hamon na ito, kumuha ka ng papel, isulat mo lahat ng mga kasalanan mo at itapon mo sa apoy para masunog.
And guess what? After 3 days, nagbangon muli. Hindi ritual. Hindi ritual ang papatay sa kasalanan. Ito ay tuloy-tuloy na pakikipaglaban, tuloy-tuloy na pagpatay sa kasalanan. Well, medyo nagtagal ho tayo doon. So, letter A, how do we intentionally and continually resist sin? By cultivating enmity against sin. Nagpapatindi ng galit sa kasalanan. Magkaroon tayo ng galit sa kasalanan. Letter B, refuse to be bullied. Huwag nating hayaan na itulak tayo nito. Letter C, choke. Sakalin natin. Huwag nating hayaang makahinga. Huwag nating bigyan ng gasolina. And then letter D, resist the lies of sin by the truth of God. Ating labanan ito sa pamamagitan ng katotohanan ng Panginoon. Balikan natin sa Romans chapter 6. So Romans chapter 6, ang sabi ni Apostol Pablo, meron siyang napaka-importanting bagay na dito niya itinungtong yung katotohanan ng mga Kristiyano ay patay na sa kasalanan, dapat ngayon mamuhay na para sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa verse 6 ay ito. What's the first word? Knowing this. Knowing this. Nalalaman natin. What is that? That is truth. Nalalaman natin ang katotohanan. Ano itong nalalaman na ito? Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So, saan itinungtong ni Pablo ang paglaban sa kasalanan, para pagre-rebelde laban sa kasalanan, para hindi na magpasakop at sumunod sa kasalanan, hindi na magpaalipin sa kasalanan. Well, tinungtong niya sa isang bagay na nalalaman. Again, ang punto ito ay nakatungtong sa katotohanan ng ating lumang pagkatao ay napakong kasama ni Kristo. So we resist the lies of sin. We resist the pull of temptation by the truth of God. Sa pamamagitan ng katotohanan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey the lust thereof. Well, sinimulan niya muna sa verse 11. Likewise, reckon also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Puntuhin ko lang sa verse 11. Hindi ito merely positive thinking. Hindi lang ito basta being optimistic. Ito ay standing upon the truth. Ituturing mo ang iyong sarili, hindi lang dahil ito yung magandang idea, no? Ituturing natin ang ating sariling patay sa kasalanan, pero buhay sa Panginoon dahil sa katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So this is not merely just look on the bright side or be optimistic na darating din ng araw. No, ito ay pagtungtong sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pagtungtong sa mga katotohanan ng Panginoon. So, we resist sin by the truths of God. Again, we can go to many more passages. We can enumerate other things. Pero I believe itong apat na ito ay magiging malaking tulong sa akin, sa atin, sa tuloy-tuloy nating pakikipaglaban sa kasalanan. O muli mga kapatid, hindi cute, hindi walang resulta, nakamamatay ang kasalanan. Ito man ay sa bata, sa matanda, ang kasalanan ay nakamamatay. And if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. At ang tunay na Kristiyano ay hindi isang taong perpekto at walang kasalanan. Ang totoong Kristiyano ay pinapatay at nasa proseso ng patuloy na pagpatay sa mga nakatahang kasalanan sa kanyang buhay.
ito ay marka ng isang tunay na mananampalataya. Let me ask the question. Meron ba? Meron bang pakikipaglaban sa kasalanan sa buhay mo? Or kung titignan mo ang buhay mo, ito'y buhay ng pagiging alipin sa kasalanan. No, I'm not saying na alipin ka ng kasalanan, ikay drug addict, ikay rapist, ikaw ay serial killer. No. Just like Apostle Paul, Ephesians chapter 2, verse 2 and verse 3, sinusunod mo ang pita ng laman. Sinusunod mo ang takbo ng sanlibutan. Maaring sa mata ng mga tao, you're morally upright. Maaring sa mata ng mga tao, even you're counted as religious, as was Paul. Sabi niya, ang katotohanan siya ay patay sa kasalanan at nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ang totoong Kristiyano ay hindi alipin ng kasalanan. Again, take note, hindi alipin. Nahuhulog. Nangyayari yun. Pero hindi siya alipin at siya ay rebelde at nakikipagpatayan sa kasalanan na nakatahan sa kanyang sariling laman. Ito ay marka ng isang tunay na mananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita, mga paalala. Tulungan mo kami na magsumipag sa bagay na ito. O Panginoon, itanim mo sa aming puso ang mas malalim pa at mas mainit pa na pagkamuhi sa kasalanan. Tulungan mo kami na patuloy na labanan ito, lalo na pag nahandyan na ang hatak ng laman. Paalala mo sa amin ang mga dakilang katotohanan na meron kami kay Kristo. O Panginoon, tulungan mo kami. Mahina kami sa aming sarili. Hindi namin kaya sa aming sarili. Ngunit sa biyaya mo, sa kapangyarihan mo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay mo sa amin at nakatahan sa amin, na laging naririyan at laging handang tulong sa oras ng pakikipaglaban sa tukso. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na magsumipag. Tulungan mo kami na maging seryoso. Tulungan mo kami na magpatuloy sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan sa amin. Tulungan mo kami patuloy na lumago sa kabanalan. Lahat ng ito, O Diyos, ay hindi namin kaya sa ganang aming sarili. Wala kaming magagawa, hiwalay sa iyo. At sa iyo lamang kami umaasa. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran, iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang problemang daladala, ngunit lahat kami ay pinaglalaban ng kasalanan. Nawa gamitin mo ang mga iba't ibang sitwasyon pang i-reveal ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin at sa biyaya mo, tulungan mo kaming labanan at patayin ito. Lord, mahabag ka rin po sa mga kapatiran namin may mga karamdaman. Mahabag ka po kay Brother Dave Paule. Mahabag ka po kay Brother Romy Bromeo. Mahabag ka po sa iba pa naming mga kapatiran na andun ang bigat ng problema sa pamilya. O Panginoon, tulungan mo po sila. Lord, sa aming pong sama-samang pananalangin maya-maya, ikaw po nawa ang gumabay, kung patuloy na maitaas. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na paalala sa amin. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Maraming salamat sa bawat isa na kasama po natin. Again, paalala, 7:10 ay automatic ho magbubukas yung ating prayer room. Nawa, magkasama-sama ho tayo sa time ng kamustahan at mga prayer requests. You can early forward to me your prayer request. Yan ho ay magiging malaking tulong para may pag-pray po ng bawat isa. God bless po. Ingat po tayong lahat. Magandang gabi.